sa iba. I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Paano naging connected sa health yung bridge na itinayo na yan, Castro? Tingnan nyo ang kanyang rason dito na nakakatawa. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa election. Which is tama eh. Binubudo lang daw po natin yung Tama, binubudo lang talaga tayo kasi sa Mindanao, wala na silang magagawa eh. Bagsak na sila sa Mindanao eh. Sa Visayas na lang ang kanilang pag-asa. Kasi doon sa Mindanao, hindi nila kontrolado ang mga governors doon. Dito sa Visayas, kontrolado nila. Kahit nagrarally si Bongbong Marcos, ang mga taong pumupunta doon sa rally, lahat yon pumupunta lang dahil sa ayuda. Kaya every time na kumakaway si Bongbong Marcos, walang pumapansin. Dali-daling pumunta sa Kadiwa Store sa Quezon City ang 70 anyos na si Lola Cindy sa pag-aakalang makakabili na siya ng 20 pesos kada kilo na bigas. Tumatakbo pa ako kasi sabi ko habulin ko. Pagdating nyo? Wala pala. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang gagawin natin. Okay? Ito, pag-usapan natin itong vlog na ito. Pag-usapan natin itong mga kapalpakan po na mga sagot ni Franz Castro dito sa sobrang pagtatanggol niya dito sa administrasyong ito. Kahit hindi niya nire-research ang isang bagay na tinanong siya, pilit niyang sinasagot eh. Kaya sumasablay yung kanyang mga sagot at ang nakikita ko dito, ito ang isa sa mga dahilan kaya bumaba ang rating ni Bongbong Marcos. Di ba? So, ayan po, patungkol po sa PhilHealth, pag-usapan natin yan. Patungkol po dito sa trending na topic itong 20 pesos per kilo na bigas na gagawin nila dito sa Visayas na sobrang sablay na hahalata na ng taong bayan na dahil malapit na ang eleksyon, ito yung pabango nila para iboto sila ng taong bayan at ang taong bayan po ay gising na hindi na mauuto ang taong bayan dito. So lahat ng ito, magko-comment tayo dito sa mga answers ni Castro at meron isa dito na panawagan po ni VP Sara na kailangan po natin na mag-vote straight sa Duterte, no? At sa lahat ng mga ini-endorso po ni Tatay Digong. Okay? So, lahat ng yan, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, unahin muna natin itong kay Castro. Play. Isang issue din kasi, hindi lang naman doon ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Kasi po, ang tinatanong niya dito is patungkol po doon sa sobrang laking kinuha nila sa budget ng PhilHealth. Tapos napag-alaman na itong budget na ito ay ginawa ng proyekto ng tulay. Di ba? Which is, that is very inappropriate. Hindi po tama kasi ang nakasaad po sa ating konstitusyon, ang priority po ay yung health ng taong bayan. Kung ano yung pondo para sa kalusugan ng taong bayan, ay pondo yan para sa kalusugan ng taong bayan. Pero bakit kinabit ito, pondo na ito, para ipatayo ng mga bridges? Hindi ko naman ibig sabihin na masama yung magtayo ka ng bridge. Pero mali na ginamit mo yung pondo ng PhilHealth. Ito yung kanyang rason na sobrang palpak at sablay itong rason ni Claire Castro. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Paano naging connected sa health yung bridge na itinayo na yan, Castro? Tingnan nyo ang kanyang rason dito na nakakatawa. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay, walang road. So, ito bang pondo na to, na napunta na sa National Treasury, paano kung makaka-reach doon? We have to... Grabe yung reasoning niya.
Kaya pala, kinuha ang pondo ng PhilHealth na ipatayo ng bridge kasi meron raw mga pasyente na hindi raw makatulay. Grabe naman. Astro ha, napaghalataan na yung mga reasoning mo ha. Mag-research ka muna, hindi yan po pwede. Ang kalusugan na budget ay para sa kalusugan. Bakit mo itatayo ng rarason pa eh? Alam niyang mali na yung ginagawa, sasabihin pa niya, connected pa rin sa health itong bridge na itinayo kasi hindi raw makatulay ang mga pasyente. What's the connection? Bridge. O na, magtatayo ka ng bridge na may hospital? Grabe. Alam mo, Castro, wag mo kasing pilitin ang mali na gawing tama. Yan. Ang tendency dyan, nakakatawa na yung mga sagot mo. Ay, nako. Some funds na para maiabot at health connected yun kasi yung mga tao na Health connected raw kasi hindi makatulay ang mga pasyente. Hoy, Castro, may ibang pondo para dyan. Sa mga roads and bridges, merong ibang pondo yan. Hindi ninyo gagamitin ng PhilHealth. I-justify mo pa na tama yung ginawa. Rason mo? doon sa lugar na yon, hindi yun naaabot Tingnan nyo yung reaction ng reporter dito. Natawa na lamang sa kanyang sagot. ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Di ba? Hindi Hindi ba yun sinadjustify niya na lang, Attorney Claire? Sinabihan tuloy siya ng reporter. Sina-justify mo, Atty. Claire? It's very obvious, di ba? Na ginawa niyang tama yung mali. Ay, naku, Castro. Ay, kaya bumababa ang rating ni Bongbong Marcos dahil sa mga ganyan mong mga sagot eh. Ito. Next. Ito yung press briefing niya. Patungkol po dito sa nagtitrending na 20 pesos per kilo na bigas only in Visayas. Only in Visayas. Malapit na kasing eleksyon eh. Tapos dihado sila sa Visayas eh. Ito, play. Play. Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa Which election. is tama eh. Binubudo lang daw po natin yung Tama. Binubudo lang talaga tayo kasi sa Mindanao, wala na silang magagawa eh. Bagsak na sila sa Mindanao eh. Sa Visayas na lang ang kanilang pag-asa. Kasi doon sa Mindanao, hindi nila kontrolado ang mga governors doon. Dito sa Visayas, kontrolado nila. Kahit nagrarally si Bongbong Marcos, ang mga taong pumupunta doon sa rally, lahat yon pumupunta lang dahil sa ayuda. Kaya every time na kumakaway si Bongbong Marcos, walang pumapansin. Pero, kahit hawak niya ang mga governors dito sa Visayas, no? Hindi pa rin hawak ng mga governors ang damdamin ng bawat isang Pilipino dito sa Visayas. Okay? Hindi nyo mauuto ang taong bayan dyan sa 20 pesos per kilo na bigas dahil malapit na ang eleksyon. Budol. Nabudol na kami sa 2022. Huwag mong budulin na naman sa midterm election. Budol man o hindi, wala na. Hindi na kami maniniwala sa mga ganyan mo, Bongbong Marcos. bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo. Bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Pero, Castro, remember, kung merong 20 pesos per kilo na bigas, bibili ang taong bayan. Okay, 20 pesos. Pero ang tamang presyo ng bigas is 60 pesos. Now, 20 pesos, ang 40 pesos niyan, galing sa gobyerno. Sinasubsidize nyo eh. So, sino niloloko ninyo? Yang 40 pesos na budget na yan, pera pa rin yan ng taong bayan. Ginamit nyo ang pondo, taxpayers money, para magbukhang, 20 pesos na yung bigas. Pero yun pala, dinagdagan ng gobyerno ang 40 pesos para makaabot ng 20. Mali yun. Ang gagawin ng gobyernong ito, dapat paramihin niya ang produksyon ng bigas. Kulang-kulang tayo sa bigas. Hindi nyo kasi yan maiintindihan eh. The supply of, anong tawag doon? Supply and demand. Kung marami po ang supply, marami po ang demand.
Meaning, kung kaunti lang ang bigas, syempre babahal talaga yung bigas. Pero kung kaunti, kung marami ang bigas, kung sobrang dami ang bigas na mangyayari dahil maganda yung production natin, tinutulungan ng gobyerno, binigyan ng mga kasangkapan itong ating mga magsasaka, syempre kung dadami po ang production, bababa po ang presyo ng bigas. Kasi marami na eh. Yan ang hindi maintindihan ng gobyernong ito. Diba? Sumusobra na yung bigas eh. Marami na. So syempre, bababa yung presyo. Pero itong ginagawa ng gobyernong ito, pinipilit nilang babain ang presyo. Dahil sila yung tatapak sa 40 pesos eh. Hindi yan, mali yan. Inuuto nyo lang ang taong bayan dyan. Inuuto nyo lang ang taong bayan. Itong 40 pesos na itong pondo ng gobyerno, dapat itong 40 pesos na ito, ibinigay nyo ito sa mga proyekto, kung anong pwede nyong bilhin sa mga magsasaka para mag-i-improve po ang kanilang production ng bigas. Dahil kung sa ganon, yung 20 pesos, hindi naman, imposible naman talagang aabot sa 20 pesos per kilo yan eh. Diba? Napahiya na sila dito sa 20 pesos per kilo, kaya ngayon pinipilit nila. Ano po sa mga leader? Ang tunay na leader Ito binibira na naman niya si VP Sara dito eh. at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Sino ang anay? Kayo rin ang anay eh. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman